Magandang umaga sa ulo ng ating mga tampok na balita. Supply boat ng Pilipinas sa Chinese vessel nagkasagian matapos ang tangkang pagharang ng China sa panibagong rotation and resupply mission. Estados Unidos kinundina ang panibagong pambabalam ng China sa RORE mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Kuwaiti Crown Prince nangakong tutulong upang maayos ang labor issues sa pagitan ng Pilipinas at Kuwait. Hindi na bayarang sahod ng mga OFW na nagtrabaho sa Saudi Arabia, pinoproseso na ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. 25 pang overseas Filipino workers galing Israel darating sa bansa mamayang hapon. At Peace Summit idinao sa Cairo, Egypt para mapahupa ang digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas militants. Nagkasagian na ang isang supply boat ng Pilipinas at isang barko ng China Coast Guard dahil sa patuloy na pagtatangka ng Chinese vessels na hadlangan ang rotation and resupply o RORE missions ng mga sundalong nakaistasyon sa BRP Sierra Madre. Nabangga rin ng Chinese Maritime Militia vessel ang isang barko ng Philippine Coast Guard na nagbabantay malapit sa Ayungin Shoal. Narito ang report ni Bernard Dadis. Hindi na naiwasang magkasagian ng resupply boat na kinontrata ng Armed Forces of the Philippines at isang barko ng China Coast Guard. Ayon sa pahayag na inilabas ng National Task Force for the West Philippine Sea, nangyari ito alas 6 ng umaga ng Linggo, October 22, habang nagsasagawa ng panibagong rotation and resupply mission sa BRP Sierra Madre na nasa Ayungin Shoal. Kita sa mga video nakuha mula sa supply boat na Unaiza May 2 ang pagdikit ng barko ng China. Sa isa pang video mula sa Himpapawid, makikitang diretso ang takbo ng supply boat na hinahabol at sinusubukang harangan ng Chinese vessel. Sa isa pang video, kita namang bumangga ang Chinese Maritime Militia vessel sa port side ng BRP Cabra ng Philippine Coast Guard habang ito ay nakahimpil may 6.4 nautical miles mula sa Ayungin Shoal. Sa isang pahayag, mariing kinundina ng National Task Force for the West Philippine Sea ang mapanganib, irresponsable at iligal na gawain ng China Coast Guard at Maritime Militia na paglabag sa soberanya ng Pilipinas at tahasang pagbaliwala sa UNCLOS Maritime Conventions para maiwasan ang banggaan sa karagatan at ng 2016 Arbitral Award. Sa isang post sa social media ni United States Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, sinabi nito na mariing kinukundina ng Estados Unidos ang panibagong disruption ng China sa resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal, na isa panganib-an niya nito ang buhay ng mga Pilipinong sakay ng supply boat. Naninindigan anya sila kasama ng kanilang mga kaibigan, partners at kaalyado sa pagtatanggol sa soberanya ng Pilipinas. Sa kabila naman ng pangaharang at pambubuli ng China, ay matagumpay pa rin naisagawa ang pinakabagong RORE mission ng AFP at PCG. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maituturing pa ring tagumpay ang panibagong resupply mission ng pamahalaan para sa mga sundalong nakadestino sa Ayungin Shoal na nasa West Philippine Sea. Ito ay sa kabila ng panibagong panghaharas at pagbangga ng China Coast Guard sa isang barko ng Pilipinas at isang resupply boat. Ang makapigil hiningang aksyon nasaksihan muli ng ating reporter na si Andy Pagayona. Andy, good morning. Nasaan ka nung mangyari ang insidente at ano ang mga nasaksihan mo sa huling resupply mission sa Ayungin? Celine, magandang umaga. Nung mangyari ang insidente na yon, sakay tayo ng BRP Sindangan dahil dalawang barko ng Philippine Coast Guard yung kasama dito nga sa resupply mission
para nga makarating ng maayos itong dalawang barko na inarkila ng AFP para maghatid ng supply doon sa mga sundalong nakadestino sa Sierra Madre, particular dyan sa Ayungin Shoal. Ito nga, linggo na ganap, itong habulan at dangerous maneuver na ginawa ng Chinese militia maging itong China Coast Guard. Actually, Celine, ay alauna pa lang ng madaling araw. Binabanggit sa amin na meron ng barko na sumusunod sa amin. Hindi lang talaga namin makita dahil madilim pa. Pero nung magliwanag na, diyan niya sa West Philippine Sea, kasabay na namin itong dalawang Rory boat, ay nakita na namin sa paligid namin yung mga barko ng China Coast Guard at ng mga militia vessel. Nasa paligid namin sila. Una ay malalayo pa sila sa amin, pero itong bago mag alas 6, bago nangyari yung banggaan, ay unti-unti na sila naghihiwalay at pumunta na yung ibang China Coast Guard at militia vessel doon sa BRP Cabra. At kami naman dito sa BRP Sindangan ay hinabol na rin kami ng mga militia nila ng China at ng barko ng Coast Guard ng China. At makailang beses kaming pininahan, nagkaroon ng pagkat itong China Coast Guard at ng Chinese militia. Maski yung ating Rore, yung isang nakalusot patungo dun sa Ayungin Shoal, ay talagang hinabol at tangka talaga nilang harangin yung ating supply boat para hindi makarating doon sa Ayungin, doon sa ating mga sundalo para makapaghatid nga ng mga supply. Celine? Andy, meron na bang hakbang na gagawin ang pamahalaan sa insidenteng ito? Celine, wala pa tayong update sa ngayon dahil magkakaroon pa mamaya ng debriefing diyan niya partikular sa Kamaynilaan kung ano yung mga susunod na hakbang na gagawin ng ating pamahalaan dahil nga dito sa nangyaring insidente. Ito yung unang pagkakataon na nagkaroon ng banggaan diyan sa West Philippine Sea na kung saan ay ang nabangga itong ating barko ng Pilipinas, maging itong resupply boat natin. So hihintayin natin mamaya kung maglalabas ng bagong statement ang ating pamahalaan kung paano na ang susunod na mga hakbang na gagawin nila at paano yung susunod na resupply mission. Dahil yung nasa West Philippine Sea kami, sa pagtayangan nila halos nasa 15 ang mga barko na nasa paligid namin at talagang mahigpit yung ginagawa nilang pagbabantay at talagang personally nakita ko mismo ng aking mata na talagang ayaw nilang palusutin, ayaw tayong papasukin doon niya sa teritoryo ng Pilipinas. Maraming salamat, Andy Pagayona, live mula sa Palawan. Naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na malapit nang maresolba ang usapin sa paggawa sa pagitan ng Pilipinas at Kuwait. Partikular na dito ang ukol sa ipinatupad na deployment ban sa Filipino workers sa Kuwait. Samantala, pinoproseso na rin ang hindi pa nababayarang sahod ng mga OFW na nagtrabaho sa Saudi Arabia. Narito ang report ni Nel Maribuhok. Nakausap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Kuwaiti Crown Prince Sheikh Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah sa sidelines ng ASEAN GCC Summit sa Riyadh, Saudi Arabia. Ayon kay Pangulong Marcos, humingi ng paumanhin ang Crown Prince dahil sa nangyaring issue sa paggawa sa pagitan ng Kuwait at Pilipinas, kung saan sinuspindi ng Kuwaiti government ang pagbibigay ng entry at work visas sa mga Pilipino. Kasunod dito ng pagpapatigil ng Philippine government sa pagpuproseso ng kontrata ng mga first-time household workers papuntang Kuwait dahil sa pagkamatay naman ng OFW na si Julie B. Ranara na hinalay at pinatay ng anak ng kanyang amo. Inilarawan ng Pangulo ang pag-uusap bilang very important development dahil nangako ang Crown Prince na tutulong na maresolba ang issue. I spoke to the Crown Prince and sabi niya hindi niya gusto yung nangyari between Kuwait and the Philippines, that he disagreed
with what the people were doing. He says he used, do not listen to them. This comes from small people. I do not agree with what they have been doing. And in fact, there is no reason for you to apologize to us. Dahil noon yun ang hinihingi sa atin, mag-apologize tayo sa kanila. I will apologize to you, sabi ng Crown Prince, dito sa nangyari. We will fix it and we will make it because we love the Philippines. And he says, because I remember your father. Sabi niya, he always supported Kuwait. He always supported us. Samantala, naniniwala si Pangulong Marcos na makukuha ng mahigit 10,000 overseas Filipino workers sa Saudi Arabia ang kanilang hindi nabayarang sweldo matapos mabankrupt ang kanilang kumpanya. Ayon sa Pangulo, ito ay kasalukuyan ng pinoproseso. Napo-process na ngayon yun. We are already coming to the point na yung detalye na lang ang pinag-uusapan. Yung listahan ng mga claimant na nalinis na, maayos na. And we are just waiting for the details to be worked out between the Saudi side. Hindi na nagbigay pa ng detalye ang Pangulo ukol sa settlement issues. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Darating na sa bansa mamayang hapon ang ikatlong batch ng mga overseas Filipino workers na umuwi dahil sa giyera sa pagitan ng Israel at Hamas militants. Ayon sa Department of Migrant Workers o DMW, binubuo ito ng 25 mga caregivers at hotel workers na sakay ng Etihad Airways Flight EY424 na lalapag sa NAIA Terminal 3 mag-aalas 4 ng hapon mamaya. Isang team mula sa DMW ang sasalubong sa mga bagong Pinoy repatriates. 34 mga OFW ang nakasama sa unang batch ng repatriates habang 18 naman sa ikalawa. Muli na namang nakatanggap ng babala ang Palestinians mula sa militar ng Israel na lumikas patungong southern part ng Gaza Strip. Samantala, nagbabala naman ang United Nations Agency para sa Palestinian refugees na mauubusan na ito ng fuel supplies. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Paiigtingin pa ng militar ng Israel ang airstrike sa Gaza at nagbabala sa mga Palestinian na nananatili pa sa hilagang bahagi ng teritoryo na lumikas na patungong southern part ng Strip. Kaakibat nito ang dagdag na babalang posibleng mapagkamalang karamay ng isang terrorist organization ang sinumang nananatili sa northern Gaza. Ipinarating ang mensahe sa pamamagitan ng leaflets na may pangalan at logo ng Israel Defense Forces. Ipinadala rin ang babala sa mga tao sa pamamagitan ng mobile phone audio. Patuloy ang airstrikes ng Israel sa Gaza mula nang ilunsad ng Hamas militants ang madugong pag-atake sa southern Israel noong October 7. Na-deploy na ng Israel ang mga tropa ng militar nito at kagamitang pangdigma sa border sa Gaza bago ang inaasahang land incursion. ואנחנו ניתן את המכה הקשה לאויבים שלנו כדי שנשיג ניצחון לניצחון. מוכנים? כן! Marami namang mga pamilyang umalis ng northern Gaza ang nawala ng kanilang mga mahal sa buhay dahil sa airstrikes. Samantala, nagbabala naman ang United Nations Agency para sa Palestinian refugees na mauubusan na ito ng fuel supplies. Kung walang fuel, mawawalan din ang supply ng tubig at hindi makakapag-operate ng maayos ang mga ospital. لا قدر الله استمرت هذه الأزمة ستكون هناك كارثة صحية وبيئية خطيرة جدا لأن الكهرباء تلزم لنا لبرك العوادم المياه وكذلك للمستشفيات. لا قدر الله إن انقطعت هذه الخدمة سيكون هناك وباء سيكون هناك كارثة إنسانية. Hindi rin makakaabot ang kinakailangang humanitarian assistance sa mga sibilyang naiipit ng gulo. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagtipon ang mga kinatawan ng iba't ibang bansa sa Cairo, Egypt sa idinaos na Peace Summit na layuning mapahupa ang nangyayaring digmaan sa pagitan ng Israel at militanteng Hamas. Narito ang report ni Kath Carriedo. Nagtipon ang mga pinuno at matataas na opisyal noong Sabado, October 21 sa Cairo, Egypt para sa Cairo Summit for Peace.
Layo nitong talakayin ang mga paraan upang i-de-escalate ang digmaan ng Israel at Hamas sa gitna ng lumalaking takot sa isang mas malawak na labanan sa Middle East. Kabilang sa conference ang mga kinatawan mula sa mga bansa ng Jordan, France, Germany, Russia, China, United Kingdom, United States, Qatar at South Africa. Kasama ang mga opisyal ng United Nations at European Union. Nagpatawag ang Egypt ng International Conference noong nakaraang linggo upang talakayin ang mga pagsulong ng Palestine cause, wakasan ang humanitarian catastrophe sa Gaza Strip, maabot muli ang kapayapaan sa pagitan ng Israel at mga Palestinian at makapaghatid ng tulong sa Gaza. Sarado na ng halos 2 linggo ang Rafah border sa pagitan ng Gaza at Egypt sa gitna ng pambobomba ng Israel. Ngunit binuksan ito noong Sabado upang pahintulutan ng 20 truck na may dalang tulong. Dumalo sa summit si Palestinian President Mahmoud Abbas at hiniling na buksan ang mga humanitarian corridors. Wala namang kinatawan na dumalo mula sa panig ng Israeli o mataas na opisyal ng US. Kath Carriedo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iginiit ng India na wala itong nilabag na international law matapos ang expulsion ng nasa 41 Canadian diplomats sa India. Suportado naman ng Estados Unidos at United Kingdom ang Canada sa paghiling nito sa India na huwag ituloy ang pagpapaalis sa Canadian diplomats sa kanilang bansa. Alamin natin ang detalye ng balita nito sa report ni Jeffrey Reyes live mula sa Grand Prairie, Canada. Jeffrey, good morning. Ano na ang latest na naging aksyon ng Indian government sa issue na yan at ano ang posibleng epekto nito sa ugnayan ng dalawang bansa? Yes, good morning Kuya, good morning Kat. Nakasaad sa formal letter ng Indian government na effective nga nitong nakalipas na October 20, 2023 ang pagsasawalang visa ng immunity na nasa 41 Canadian diplomats sa India kasama na ang kanilang nasa 42 na dependents. Ayon kay Prime Minister Trudeau, lalo lang magpapahirap sa normal ng mamamayan ng parehong bansa ang desisyon na ito. Babalikan natin ang report ni Jeffrey Reyes maya-maya. Dalawa na ang kumpirmadong nasawi sa sunog na sumiklab sa isang motor tanker na nakadaong sa Batangas City kahapon ng umaga. Ayon sa ulat ng Philippine Coast Guard, isa sa mga nasawi ay caretaker ng nasunog na MT Seahorse pero tumanggi muna ang mga otoridad na ihayag ang buong pagkakakilanlan ng mga ito habang inaabisuhan ang mga kaanak. Isa naman sa mga nakaligtas sa sunog ang nasagip habang palutang-lutang sa tubig. Kinilala ito na si John Michael Alamansa, 26 years old, resident ng Barangay Kumintang, Ilaya, Batangas City na agad namang isinugod sa ospital. Iniimbestigahan pa ng mga otoridad ang sanhi ng sunog sa nasabing barko. Pinaghahandaan ng pamunuan ng North Luzon Expressway ang inaasahang mabigat na trapiko sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan election sa darating na long holiday. Pansamantala namang ipatitigil ang dry run ng cashless transactions sa NLEX. Mula sa Balintawak Toll Plaza, makabalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, kailan ba inaasahang bumigat ang trapiko dyan sa NLEX at anong mga paghahanda ang ginagawa ng NLEX management? Yes, inaasahan na maranasan ito mabigat na daloy ng trapiko sa darating na Biyernes at susunod na mga linggo dahil sa mga motorista na babalik sa norte. Pero asahan na nga na ito ay mararanasan na tuloy-tuloy nga at patuloy na binabantayan ng NLEX management itong mangyayaring pagdaloy ng trapiko dito sa expressway. 7 araw na lang at Barangay at Sangguniang at Kabataan Election na o BSKE ang inaasahan din na long holiday dito sa NLEX para mapagandaan at makaiwas sa inaasahang mabigat na daloy ng trapiko sa North Luzon Expressway
magde-deploy ang NLEX ng nasa 100 patrol personnel sa kahabaan ng NLEX at mga toll plaza. Simula October 27 ay tigil muna ang roadworks at full implementation na rin para sa pre-towing ng October 27 ng alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi ng October 30. Susundan naman ito ng November 1 hanggang November 6 sa kapareho ding oras para lamang ito sa mga Class 1 vehicle. Ngayon pa lang nag-aalala na kami. Medyo long weekend talaga po yung undas po natin. So may 2 araw na pasok pa po that week. Pero nasabay din po yung that week nasabay din po yung barangay election. So kami din NLEX po, naghahanda na po kami ng October 27 pa lang, Friday before po yung week ng undas. Naka-deploy na po kami ng mas marami at meron na po kami mga traffic management na implement, like wala na po tayong roadwork. Talagang tuloy-tuloy po yan. Maaaring may babalik na yung mga papasok pa ng October 31. Pero ganun din, pauwi na naman po sila ng November 1 and 2. So malamang po yung week na yun marami pong bibiyahe at mag-implement din po kami ng free towing po. Ayon kay Ignacio, lahat naman ng mga motorista na hanggang ngayon ay wala pa rin na naka-install na mga radio frequency identification o RFID sa kanilang mga sasakyan ay hindi kahit nila na magpakabit na at wag na sumabay sa long weekend na wag silang magkaberya at maabala. Sa kasalukuyan ay nagsasagawa ang NLEX ng dry run sa mga toll plaza ng cashless transaction na nagsimula ito noong September 1 pa at pansamantalang ititigil ng hanggang October 27 at sa November 1. Maaari rin naman silang magpakabit ng RFID sticker sa mga toll plaza at sa pinakamalapit na customer service center. Sa ngayon nga ay dito sa lugar ng Balintawak Toll Plaza, kung mapapansin natin, ay maluwag pa ang daloy ng mga sasakyan. Pero mapapansin natin sa aking likuran, may mga nakapila na ng mga sasakyan dito na mangilan-ngilan na para magpakabit sila ng mga RFID sticker. Sa ngayon, kung mapapansin din natin, itong buong toll lanes, 24 toll lanes ay RFID na dito sa Balintawak ang nakalagay sa bawat lane. Pero wala sila nakalagay na cash lane. Partikular nga dahil nga sa ginagawa ngayon na dry run ng cashless transaction. Pero kung wala naman talaga silang RFID ay pwede silang installan mismo sa bawat toll lanes at katabi naman yung customer service. At yung mga motorista naman na may magbabayad ng cash ay pwede naman din silang magbayad sa RFID. At kasabay nito ay pag-install na rin ng RFID sticker na magbabayad lang sila ng load na 500 pesos. At yan mo tinitest live mula dito sa Balintawak Toll Plaza. Balik sa iyo. Pat? Nestor, alam na nga natin na marami tayong inaasahang mga motorista na dadaan dyan sa North Luzon Expressway. Pero meron na bang estimated na number ang NLEX kung ilan ba ang inaasahan nila na dadaan dyan sa mga toll gate? Inaasahan nila nasa 350,000 yung daraan ng mga motorista. Mas mataas ito ng nasa 15% kumpara sa daily average na nasa kulang-kulang 300,000. Maraming salamat, Nestor Torres, live mula sa Balintawak Toll Plaza. Umpisa na ang pag-iral ng amihan. Pero ayon sa Pag-asa, kasabay ng paglamig ng panahon ay mararanasan pa rin ang mga pag-ulan. Ang detalye sa report ni Ray Pelayo. Inianunsyo na ng Pag-asa noong nakaraang linggo na umiiral na ang amihan. Unang naapektuhan nito ay ang Northern Luzon. Dala ng weather system ang malamig na panahon. Ilan sa mga lugar sa bansa ang nakararanas ng mababang temperatura ay ang Tagaytay City, Tanay Rizal, Malay-Balay, Bukidnon at siyempre sa Baguio. Ibig sabihin po, medyo lumalamig na yung ating temperatura kasabay ng pagbabago ng direksyon ng hangin na northeast monsoon. Pero ayon sa Pag-asa, may epekto ang El Nino sa lamig na dala ng amihan. May mga araw na maaaring makaramdam ng maalinsangang panahon dahil inaasahang mababawasan ang dami ng ulan sa mga susunod na buwan.
unti-unti na nating mararanasan yung mga slow onset epekto nitong tinatawag nating El Nino, na unti-unti na nating mararanasan or mapapansin yung mga reduction dun sa tubig ulan dun sa mga ilang bahagi ng ating bansa. Patuloy na mga pinaghahandaan ng pamahalaan na maging epekto ng El Nino sa bansa. Isa na dito ay ang pag-iipon ng tubig gaya sa Metro Manila. Buti na lang ay tumataas pa ang level ng tubig sa Angat Dam. Kahapon ay lumampas pa sa 208 meters ang level nito. Sa Angat Dam nanggagaling ang mahigit sa 90% ng supply ng tubig sa Metro Manila at Karatig Lalawigan. Mahigit sa 20,000 ektarya din ng palayan ang umaasa dito bilang supply sa kanilang irigasyon. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Iginit ng India na wala itong nilabag na international law matapos ang expulsion ng nasa 41 Canadian diplomats sa India. Suportado naman ng Estados Unidos at United Kingdom ang Canada sa paghiling nito sa India na huwag ituloy ang pagpapaalis sa Canadian diplomats sa kanilang bansa. Balikin natin ang detalye sa report ni Jeffrey Reyes live mula sa Grand Prairie, Canada. Jeffrey? Yes, good morning Kuya, good morning Kat. Nakasaad sa formal letter ng Indian government na effective na nitong October 20, 2023 ang pagsasawalang visa ng immunity ng nasa 41 Canadian diplomats sa India kasama na ang kanilang nasa 42 na dependents. Ayon kay Prime Minister Justin Trudeau, lalo lang magpapahirap sa normal na buhay ng milyong-milyong mamamayan ng parehong bansa ang desisyon na ito ng India. Dagdag pa nito, malaking hadlang rin ito sa paglalakbay at kalakalan at lalong magpapahirap sa mga Indian students na nag-aaral sa Canada. Nauna nang tinanggihan ng India ang ideyang nilabag nito ang Vienna Convention on Diplomatic Relations. At sa halip ay hindi nito ikinatuwa ang patuloy na panghihimasok ng Canada sa internal affairs nito. Samantala Kat, suportado ng US at UK ang panig ng Canada at hiniling nito sa pamahalaan ng India na isaalang-alang ang desisyon nito na may kaugnay sa international law. Balik sa iyo, Kat. Jeffrey, matanong ko lang, ito bang Canada meron namang gagawin para parang gagantihan ba nila yung ginawa ng India na pagpapalis din sa 41 diplomats? Kat, ayon sa Canadian Foreign Minister na si Joly, hindi tutugon ng bansa sa gayon ding hakbang na ginawa ng India. Maraming salamat, Jeffrey Reyes, live mula sa Grand Prairie, Canada. Nag-enjoy at umuwing masaya ang Filipino fans ng bandang Lucas Graham matapos masaksihan ang kanilang live performance sa naging concert kagabi. Narito ang report ni Gladys Tuabi. Napawaw ang Pinoy fans sa ipinamalas na performance ng bandang Lucas Graham sa kanilang live concert kagabi sa New Frontier Theater sa Quezon City. Para sa kanila, nostalgic at phenomenal ang gabing ito matapos mapakinggan ang kanilang mga paboritong awitin ng banda na hatid ay iba't ibang emosyon. Awesome. Sobrang ganda. Ang balita tayo is Boris Iglesias away for boyfriend. Kanaya sa Tagal. Sobrang passionate nga sa music niya. The best. I think for me, phenomenal, like the lyrics, the beat, everything just packaged together perfectly. Damang-dama ang pananabik ng mga fans sa kanilang pinakahihintay na concert ng grupo dito sa Pilipinas. Kaya talagang overwhelming experience para sa kanila ang mapakinggan ng live at makita ng personal ang Lucas Graham. Kasama rin sa mga nagpasaya at kumumpleto ng gabi, sina Juan Carlos at Andrea. Ang Lucas Graham Live in Manila concert ay naging posible sa pamamagitan ng Mike's Promotions at KDR Music House. Umaasa ang mga tagahanga ng banda
Nababalik pa ang Lucas Graham sa Pilipinas at muling magpapasaya sa pamamagitan ng kanilang musika. Gladys Tawabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. I don't know where I'm going. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa Book of Proverbs, chapter 12, verse 8, na nagsasabi, "In the way of righteousness is life, and in the pathway thereof there is no death." Nasa daan ng katwiran ang buhay, at sa kanyang landas ay walang kamatayan. At yan ang ating naging balitaan sa oras na ito. Huwag po kayong magpapalit ng channel dahil magbabalik ang Good Morning Kuya. Good morning, Kuya! At happy viewing po sa lahat ng nakatunin sa ating programa ngayong Monday morning. Aside sa inyong TV sets, mapapanood niyo po ang Good Morning Kuya sa UNTV News and Rescue official YouTube channel at sa Good Morning Kuya Facebook page. Kaya like, share, and subscribe. At para sa mga kababayan nating nakaantabay, narito po ang ating advisories for today. Not so good news po sa ating mga kasambahay na motorista dahil magpapatupad na naman po ang mga kumpanya ng langis ng panibagong dagdag presyo sa mga produktong petrolyo ngayong linggo. Sa pagtaya ng oil industry players, tataas ng 1 peso and 20 centavos to 1 peso and 50 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel. Samantala, 90 sentimos hanggang piso at 10 sentimos naman ang inaasahang dagdag sa presyo ng gasolina. Habang ang kada litro naman ng kerosene ay tinatayang tataas ng 1 peso and 20 centavos to 1 peso and 40 centavos. Kaya mga kasambahay, magpa-full tank na po kayo bago maging epektibo ang oil price hike bukas. Okay. Ito na nga, parang si Nick din ito, no? Bababa, tataas, bababa. Tapos biglang piso na naman. Ito yung mga kaibigan ko sa school nagyayaya, sabi nila mag-ano daw kami, La Union. Iniisip ko na kaagad. Magkano? Oo, yung gasolina, ay yung ano, yung gasolina papuntang La Union. Kasi balikan yun, around siguro 300 kilometers yun eh. Balikan mula, papunta, pabalik. Dalawang full tank, gano'n. Hindi, isa lang naman. Isa lang. Kaya ng isang full tank yun. Pero nga, sinasabi sa kanila, sige, tingnan natin kapag nagmura. Kaso, ganito yung mga nangyari. Medyo malabo na ako matuloy talaga. Hintayin mo baka next week, bumaba naman ng 2 pesos. Mali mo 5 pesos. Sana. Last time, di ba parang ang liit lang ng binabata? Centavos lang. Ay, hindi, wait lang. Last week yata. Sa diesel lang mataas ang pagbaba nun. Ang gasolina yung medyo tumaas nung last week. Ay, nako. Sana naman. Huwag naman. Huwag tuloy-tuloy. Kasi ngayon ba naman yung mga panahon na madaming maggagala din talaga kasi long weekend. Ayun, kaya nila ako niyaya dahil sa long weekend. Mahaba yung bakasyon. Hawak-hawak ka na lang muna sa mga buhangin sa bahay. Nanonood na lang ako sa kanila. O kaya sa computer, di ba maganda rin yung tanawin doon? Yung unang makikita. O pwede na yun. Balikan mo na. Hindi, joke lang mga kasabay. Pero mula sa usapang petrolyo, isang mahalagang anunsyo naman mula sa Land Transportation Office o LTO. Dahil mga kasambahay, pinag-iingat po ang publiko laban sa mga individual o organisasyon na nagpapanggap na konektado sa PETC-PMVIC Authorization Committee ng Department of Transportation. Isa na rito ang nagpapakilala bilang Director Ferdinand o Christopher na gumagamit sa pangalan ng komite o sa mga miyembro nito para sa mga iligal na gawain sa kasiraan ng programa. Ayon sa ahensya, walang ibang individual ang otorisadong magpoproseso at mag-aproba ng anumang dokumento, application o renewal ng private emission testing centers at private motor vehicle inspection centers.
Maaari pong i-report ang mga mapagsamantalang taong ito sa mga sumusunod: FRSPETC@dotr.gov.ph, PMVIC@dotr.gov.ph, at sa PETC PMVIC.monitoring@dotr.gov.ph. Ba? May ganito na Pati naman. sa LTO, pinapasok na rin talaga nila. So sana talaga mag-ingat yung ating mga kasambahay. Once na makareceive tayo ng mga kahinahalang mga messages, wag tayo kagad nagre-respond, di ba? Tingnan din muna natin kung legit ba. Nandyan yung kanilang mga social media accounts, yung mga verified nilang social media accounts. I-check natin kung yung account ba na binivisit natin sa Facebook may verified verified ba, para malaman natin if legit ba yung mga sites na pinupuntahan natin. At huwag tayong mahiyang magtanong, 'di ba? Tumawag. Kaya may mga hotlines itong ating mga government agencies, yung ating mga LGUs, hindi ba? Para masiguro rin yung kaligtasan din ng mga information nitong kanilang mga tao, mga kliyente. Kaya sana mga kasambahay, mag-ingat tayo sa ganitong klase ng mga scam. Magpanik kasi minsan nga naman pagka naka-receive ka ng mga ganung messages, minsan mag-aalala ka na Kabado parang, na. kasi galing sa parang akala mo official. Tapos biglang sasabihin sa'yo, may ganito kang may nangyari. So parang ikaw, isa panic mo, parang aasikasoy mo agad. Mas maganda nga yun nga, punta tayo dun sa mga numbers na binigay, no? I-cross-reference natin kung totoo bang empleyado ba tong kung sino man tong na to, Christopher na to, kung nasaan ka man. Diyan ka na lang. Mayigi na, ili-legit check natin. Yes. Patawag tayo Ilang sa mga minuto lang hotlines. naman yung gugugulin natin. Para sure tayo. Ito naman, panawagan naman po mula sa Navotas City Public Information Office para sa lahat ng mga nag-request ng kanilang PSA documents sa City Civil Registrar's Office, Navotas. Ayan, kung kayo po ay nag-request mula October 10 to 17, maaari nyo na pong makuha ang inyong dokumento sa kanilang tanggapan sa second floor ng Navotas City Hall. Huwag lamang pong kalimutang dalhin ang inyong claim stub at valid ID. Pwede rin naman po ninyong makuha ang inyong documents ng mas maaga sa petsang nakalagay sa inyong claim stub. Siguraduhin lamang po na tama ang contact number na inyong ilalagay sa likod ng application form para makontak kayo ng kawani ng City Civil Registry. Yan para po sa mga taga Navotas na nag-submit ng from October 10 to 17, pwede nyo na pong maklaim sa City Hall ng Navotas yung mga nag-submit ng mga PSA documents kasi naalala ko nung ang PSA, kumbaga ang galing nilang magproseso ng mga documents kasi naalala ko mga 4 years ago, parang pupunta ka lang sa mga City Hall na naglalabas ng mga documents ng PSA na within the day pwede mong makuha. Ngari pupunta ka lang ng umaga, mga hapon makukuha mo na. Tsaka isa rin sa magandang services ng PSA ngayon is meron na silang door-to-door delivery ng mga PSA documents na magre-request ka lang online, tapos kapag within Metro Manila ka, pwede mong makuha ng within 3 to 4 working days. Pero kapag outside Metro Manila, pwedeng umabot ng mga 4 to 8 working days. Pero ang kumbaga, ang convenient nun, para sa mga taong, kunyari, ang mga nire-request nilang mga documents, is yung mga marriage certificate, birth certificate, or yung ibang mga documents na walang time na lumabas, bumiyahe. Ito, convenient para sa kanila na online delivery lang i-request nila. Tapos i-deliver na sa kanilang mga Bilis bahay. na nakakuha sa PSA, no? Pinsan ka pagkabayad mo, sandali ka lang maghintay, mga minuto lang, tapos mabibigay na rin sa'yo agad. Ito yung mga pupunta din talaga, dun yung mga, as in, pupunta sa mismong PSA na mga buildings, ganyan. Ang bilis lang makakakuha. Talaga, kung may time naman kayo, di ba, at least makukuha nyo na siya agad. Tsaka mas mababa yung bayad kapag ikaw yung pupunta doon. Kasi parang mga times 2 siya kapag kasama yung delivery. Pero mura lang din naman talaga ganun kamahal. Kasi ako twice na ako nakapagpa-deliver ng birth certificate ko galing sa PSA. Tapos online lang. Tapos pati bayad online. Tapos hintayin mo na lang. True. At very convenient. Yes. Lalo na pag madami kayong ginagawa. Pero kung nagmamadali ka, kailangan na talaga that time kasi ako kailangan ko agad talaga nung mismong araw na yon. So kumuha ko ng umaga, mga tanghali nakuha ko na. Tapos hapon, pinasa ko rin siya dun sa pagpapasahan ko. Yung nagpa-password ka? Yan. Yun pala yun. Kaya ang bilis lang din talaga. Sana talaga lahat ng mga documents natin ganyan kabilis maproseso. True. Totoo yan. Ito naman po, from Navotas, lipat naman po tayo sa Quezon City. Trabaho alert po sa mga Q-citizen na kasalukuyang unemployed. Good
news po dahil magkakaroon ng local recruitment activity ang QC Public Employment Service Office o PESO at ang Staff Search Asia. Sa mga interesadong mag-apply ng trabaho, magtungo lamang sa District 6 Action Office ngayong araw mula alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Ang opisina ay matatagpuan sa Kulyat Multipurpose Building, Senecal Drive, Sanville Subdivision sa Barangay Kulyat. Sa mga job applicants, dalhin lamang po ang inyong mga resume o biodata at iba pang credentials. Para sa karagdagang impormasyon, maaari niyong i-check ang official Facebook page na QCGov at Quezon City PESO. Nako, ayan na, malapit na, 7:48 na mga kasangbahay. 8 o'clock po ang umpisa, kaya punta na po kayo agad dyan. Gising-gising na po mga kasangbahay para maka-apply na agad ng trabaho. Wow, habang nakapila doon, tune in muna dito sa Good Morning. 12 minutes pa silang mag-tune in bago magsimula yung application nila. Yung mga nagkakape pa lang, di ba? Takbo na po kayo. Almusal. At yan mga kasambahay. At para naman sa ating Today in History, isa sa kinikilalang pinakamahusay na Pilipinong pintor sa kasaysayan ay ang tubong Badok, Ilocos Norte na si Juan Luna. Balikan natin ang kanyang talambuhay at mga nagawa sa ating Today in History. October 23, 1857, ipinanganak sa Badok, Ilocos Norte ang isa sa itinuturing na natatanging Pilipinong pintor na si Juan Luna. Taong 1877 nang magtungo si Juan Luna sa Espanya at nag-aral sa Escuela de Bellas Artes de San Fernando sa Madrid. Makaraan ng isang taon ay iniwan niya ang pag-aaral at sumama sa isang kilalang pintor na si Alejo Vera patungong Rome, Italy. Lumawak ang kanyang kaalaman sa art at noong 1881 ay nagwagi siya ng silver medal sa Exposición General de Bellas Artes sa Madrid para sa painting na La Muerte de Cleopatra at dito unti-unting umangat ang kanyang popularidad. Habang nasa Rome, Italy, ay iginuhit niya ang Spolarium at nang matapos ay inilahok ito sa Exposición General de Bellas Artes sa Madrid noong 1884 kung saan ito ay nagwagi ng gintong medalya. Noong 1885 ay lumipat si Luna sa Paris, France at nagtayo roon ng isang studio na naging lugar na pinagkakatipunan ng Filipino community. Sa lugar din na ito na itatag ng mga Filipino na kinabibilangan ni Jose Rizal ang grupong Indios Bravos. Taong 1886 ay nagpakasal si Juan Luna kay Paz Pardo de Tavera at nagkaroon sila ng isang anak na lalaki na pinangalan ng Andres. Ngunit ang kanilang pagsasama ay nauwi sa trahedya ng barilin at mapatay ni Luna ang kanyang asawa at mother-in-law dahil sa selos noong 1892. Inaresto si Luna, subalit pagkatapos ng paglilitis ay pinawalang sala ng French court sa mga kasong parricide at murder. Nang sumiklab ang revolusyon ay bumalik si Luna sa Pilipinas. Ngunit dahil sa paratang na siya ay may kaugnayan sa katipunan, ay inaresto siya at ibinilanggo. Pagsapit ng May 27, 1897 ay pinatawad siya ng hari ng Espanya at pinalaya mula sa pagkakakulong. Makaraan ng ilang panahon ay naitalaga siyang miyembro ng Paris Delegation at Washington Delegation na nagsusulong upang kilalanin ang Republika ng Pilipinas. December 7, 1899, sa edad na 42 ay binawian siya ng buhay dahil sa malubhang atake sa puso. Pero alam niyo ba, di ba nung nakuha niya yung award, yung unang gold natin dun sa Madrid, kasi yung silver medalist din dun is Filipino. Talaga? So talagang, nagdiwang talaga yung mga Filipinos that time, talagang parang represent, ganyan, galing sa Pilipinas yung dalawang nanalo, gold medalist and silver medalist. Pero may binibigay kasi sa yung mismo sinalihan nila na isang parang mataas na klase ng pagkilala, yung prize of honor. Tapos dahil yung mga tao doon, ina-expect nila ibibigay kay Luna. Parang ina-expect nila ibibigay sa kanya yung prize of honor na yon. Tapos, kasi siya yung nakakuha ng top prize pero hindi binigay. Tapos may isang libro ngayon na
patungkol kay Juan Luna na isang book na ginawa ng isang Filipino din. Ang nakalagay doon, isa daw sa mga reason na tinitignan nila that time kung bakit hindi binigay kay Juan Luna kasi nakakahiya daw. Kasi Pinoy. Pinoy kasi siya, Indio siya. So sinasabi nila na parang during that time, isang kahihiyan na ididikit mo yung pangalan ng isang Indio sa mga sa pangalan ng mga Espanyol, yung mga nobles na tinatawag nila. Kasi sabi nila, parang wala pa daw kasi silang maririnig ever na yung colonizer natalo nung kinolonize niya. So parang kahihiyan daw yun sa Espanya na gawing kumbaga bigyan ng prize of honor si Juan Luna. Pero sinasabi naman nung iba na hindi naman talaga every year binibigay yung prize of honor eh. So parang ang dami nagsasabi na bakit hindi ibigay sa kanya, kaibigan din siya ng King of Spain. As in, naging kaibigan siya kasi yung King of Spain during that time, mahilig sa art enthusiast siya. So, naging friend niya si Juan Luna kasi sobrang nagagalingan nga siya kay Juan Luna. Pero ito yung isang nakakatuwa. Parang nasa lahi na talaga nila yung pagiging mga artists. Kasi yung kuya niya, si Jose Rizal naman ang nagsabi nito na si Juan Luna, oo, magaling. Pero mas magaling yung kuya niya. Ay, yung kapatid niya, si Manuel. Oo, sinasabi nila kung nagagalingan kay Juan Luna, pag nakita niyo yung kuya niya, yung si Manuel na nag-influence sa kanya, yun daw talaga mas magaling. Mahirap yung mga pagkakumpara sa mga magkakapatid. Wala ka sa kuya ko. Pero nag-enter din siya ng kumbaga sa isang fine arts sa academy. Tapos nakakatawa kasi yung naging teacher niya doon na Spanish, si Agustin Saez, parang hindi nagustuhan yung pagpe-painting niya kasi vigorous daw siya sa brushstroke niya. Kaya yun, dinischarge siya doon sa academy na yun. Kasi parang, dahil sa stroke? Yun nga, dahil din sa teacher niya na hindi nagustuhan yung pagbe-brushstroke. Pero ngayon, nung 1881, nanalo siya nung silver medal sa kumbaga sa arts kumbaga competition na paglalabas ng mga arts. Kaya ang cool ng mga achievements din niya after. Yes, kaya mga kasambahay, kung gusto niyo po makita ng painting ni Juan Luna, punta lang po kayo sa National Museum. Alam ko dalawa yung painting niya na nandyan. Isa yung painting ng isang babae, parang Primorosa na gano'n. Na babae. Ang ganda, sobrang ganda ng babae. Crush ko ngayon lagi. Pag nakikita ko yun doon sa National Museum. Nagaganda. Sobrang nagaganda. Yung ba yung parang mistisa na drawing? Oo, na painting nakaganyan. So, ayan. Tsaka isang painting niya na nasa Malacanang, yun yung parang gusto ko rin makita. Yung blood compact na tawag. Blood compact. El Pacto de Sangre. Yun yung nasa Malacanang daw na parang pinagpasahan. Tsaka yung remains pala niya, no? Kasi hindi siya dito sa Pilipinas namatay. Sa Hong Kong yata, hindi ako nagkakamali. Sa Hong Kong siya namatay. Tapos, nailibing pala siya, pero in-exhume siya. Tapos inuwi siya sa Pilipinas pala para dito mailibing. Tapos doon siya nilibing sa may, ano ba yun, yung simbahan sa San Agustin Church. Doon pala siya ngayon nakalibing, hanggang ngayon. Parang ang dami ding mga sikat na tao na nandun sa simbahan na yun, sa Intramuros. Kaya, pagka pupunta ang Intramuros, napakaraming mga pwedeng doon sa around na yun, sa lugar na yun. Kung gusto mo magkaroon ng historical na parang lesson sa buong araw, lahat ng stopover mo pwede. Ang daming nangyari doon sa Intramuros. Nakakalungkot lang kasi yung ngayon dahil sa selos, di ba, yung napatay niya yung mother-in-law niya, tapos yung asawa niya. Kaya nga sinasabi nung iba, grabe yung kamay na gumagawa ng napakagandang mga obra is nagamit para pumatay ng tao dahil sa selos. Kasi pati yung kapatid nung asawa niya nasugatan eh. Kung parang talagang balak niya talagang ubusin no that time sa sobrang selos. Galit. Oo, kaya di talaga natin masabi. Kaya tuloy parang mga sinasabi ng mga historians, kaya Luna yung apelido nila. Kasi mga ano daw sila, meron daw silang lunatic daw sila. Ay, grabe. May sinasabi mga ganun. Kaya ganun, kaya Luna kayo, mga lunatic kayo, ganun daw. Kasi nga naman, pero sinasabi, crime of passion daw. Yun yung parang term nila na parang ina-acquit kapag during that time. During that time, kapag crime of passion, hindi ka masyado magsasuffer ng mga ng consequences kasi nga. Kaso parang hindi ko lang sure kung napatunayan ba talaga na parang may infidelity nangyari. Parang walang nasabi. Walang napatunayan. Parang talaga nagsiselos lang, no? Ang hirap pala magselos dito kayo. Parang doktor yata yung sinasabi na pinagsiselosan niya. Isang doktor. Tapos parang ngayon, nagsiklab na ang kanyang damdamin. Napatay niya talaga. Nabinaril niya eh. Siguro sa sobrang galit niya rin. Shotgun, no? Shotgun daw eh. Shotgun ba? So, sabi. Uy, sakit no. Ito na nga, Mars shotgun. Pero parang sila, yung mga Luna, yung mga magkakapatid na Luna, parang may something talaga sila when it comes to relationship. Kahit yung kapatid niya na si Antonio Luna, kumbaga complex din yung mga relationship. Meron pala siyang mga
kumbaga may mga ginojowa siya na asawa pala ng iba. May mga ganung rumors. Yung ano nila ni Rizal, di ba? Yung isa pa, yung pinag-awayan nilang magkapatid, no? Diba? Hindi, ni Rizal. Ni Rizal ba? Si Rizal tsaka si Luna, meron nga silang isang babae na parang parehas nilang tipo nila. Sense bang papatunay, nagwapo talaga yung mga Pilipino. Habulin, madami talaga nagiging jowa. Marami nagkakagusto. Pero hindi lang siguro sa kagwapuhan. Sa galing din naman kasi talaga at talento ng mga Pilipino. Sila yung mga nagpatunay kasi na hindi lang, yung mga Indio, hindi talaga mga mahihina. Hindi, excel talaga. Hindi lang nila binibigyan ng chance. At makikita mo dito, tingnan mo, 'di ba, si Juan Luna, dati kapag painter ka, ay dapat lang yan yung mga nasa matataas na posisyon sa mayaman ka, elitista. Pero isang patunay si Juan Luna na kahit na mahirap, pwede kang mag-pursue ng art. Yun. Kaya ang daming naambag ni Juan Luna when it comes to sa kanyang passion in arts. Yan, that's right. Pero this time naman, punta naman tayo sa ating featured story for today. Isang cleaning business ang binili ng mag-asawang Jepoy at Jamie sa kanilang kaibigan. Ngunit paglipas ng panahon ay unti-unting nalugi ang kanilang negosyo at nawawala na din ng ganang magtrabaho ang kanilang mga empleyado. Ano kaya ang naging dahilan ng kanilang pagkalugi? May magagawa pa kaya sila para maisalba ang kanilang negosyo? Panoorin natin ang kanilang kwento dito sa Cristiano Drama. Grabe talaga. Anyway, thank you for coming over. Take a seat. Before anything else, I'd like to thank you, Mr. and Mrs. Mapanghari, for accepting our invitation for this interview. Okay lang po yun, Kuya Radi. Actually, kami nga po yung nahihiya dahil inimbitahan nyo kami dito sa program nyo. Well, Kuya Radi, nandiliit nga po kami na na-invite nyo po kami dito. Wow, I'm really impressed sa inyong mag-asawa. You're so down to earth, considering na isa kayo sa mga successful entrepreneurs dito sa New Zealand. Tell me and our viewers, anong sikreto? Paano kayo nagsimula? Well, Kuya Radi, hindi siya naging madali para sa amin. Our story is every typical immigrant story in this country. Nagsimula bilang empleyado, nakaipon ng kaunti, at nangarap na makapagnegosyo. Jepoy, Jamie, salamat sa Diyos at nakapag-decide kayo na bili ng negosyo ko. Malaking tulong to para sa mga kasamahan ko. Gusto ko sanang i-maintain yung negosyo kaso kailangan naming samahan yung mga anak namin sa Australia. Kaya the least that I can do para sa kanila ay ipasa ang negosyo sa mga katulad nyo na gusto pa itong mapalago. Naku, kami nga dapat magpasalamat Napakakilala ng inyong cleaning businesses dito sa lugar natin. Oo nga po Bukod sa magandang reputation, checking your finances, sobrang profitable ng business. Kaya we are really excited with this first venture. Ayun, salamat sa Diyos. At ito na pala ang team. Kasi lilipat-lipat mo yan. Mga kasama, ito pala sila Jepoy at si Jamie. Alam ko na napag-usapan na natin ilang beses na and the day has finally arrived na ipapasa na natin ang negosyo kala Mr. and Mrs. Mapanghari. Ang pag-asa ko lang, sana ipakita ninyo yung pag-ibig na ipinakita nyo sa company. Yes, Jerry. Sa awat tulong po ng Diyos, tuloy po ang saya sa ating munting kumpanya. Yes. Makakaasa kayo mga kasama na ipagpapatuloy natin at mapapalago pa ang nasimulan ni Jerry. Gagamit tayo ng mga modern technology at proseso upang maging epektibo ang ating trabaho. Ayos ba mga kasama? Yes, sir. Yes, boss. Uy, Jerry, mamimiss ka namin. Nako, huwag kayong mag-alala. Ika nga nila, there's no goodbyes. Just see you around, God willing. Sige, Jerry. Ano na? Umpisa na tayo mga kasama. Marami pa tayong tatrabahuin. Umpisa na tayo mga kasama. Ayos! So, anong nangyari? Binili niyo yung cleaning business ni Jerry tapos nun kayo nag-start magnegosyo sa bansa? Opo, Kuya Radi. Well, akala ko simple lang nung una. May sistema ka na dapat patakbuhin. Stick lang sila dun. Kaso, hindi pala ganun kadali yun.
Iya, Abi, nasaan na yan si Aldrin? Anong oras na at malilate na tayo sa unang kliyente natin? Naku, Jepoy, sorry po. Baka may problema na naman sa bayang si Aldrin. Yung anak nila, baka wala mapag-iwanan. Lalo na sakitin pa man si Baby Haven. Opo, ganyan talaga si Aldrin. Una sa lahat, Iya, mas gusto kong itag mo sa akin ay Boss Jepoy at hindi Jepoy lang. Para kahit papaano formal tayo. Ikaw naman, Abi, napaka-unprofessional niyan. Kung umuubra yung ganyan kay Jerry, sa akin hindi na. Anyway, malilate na tayo sa site. Mauna na tayo. Pakisabihan na lang si Aldrin na kung gusto pa niya magtrabaho bukas ay humabol siya. Abi, si boss, nasa na? Ay naku, yun, galit na galit. Wala ka sa meeting kanina umaga. Kaya nga eh. Yung anak ko, inatake na naman. Tapos, hindi ko alam kung isusugod sa ospital o hindi. Tapos nalubot pa ako. Sige na kuya, tulungan na dito para matapos tayo agad. Mamaya magalit na naman si boss. Kaya nga, sige. Aldrin. Boss. Buti naman naisipan mo pang pumasok. Kala ko mag-aawal ka na eh. Pasensya na po, boss. Kasi po yung anak ko, inatake na naman. Tapos... Aldrin, pwede ba? Huwag mong bilugin ang ulo ko. Hindi ako gaya ni Jerry na kaya niyong paikutin. Trabahante ko lang kayo. Dapat gawin niyo yung obligasyon na dapat niyong gawin. Kung ayaw niyo na, magsabi kayo. Maraming iba dyan na naghahanap ng trabaho. Ano yun? Ang bawa, sakit sa ulo. Kumakapit sa lalamunan. Kaya nga po, boss. Isang linggo na yan ah. Mamatay na yung umutot na yan. Grabe naman, boss. Umutot lang, mamatay ka agad. Di ba pwedeng patawarin na lang? Grabe kayo. Hay nako, puro kayo kalokohan. Trabaho na kayo para makalipat tayo sa susunod na kliyente natin. Opo, boss. Tara na, trabaho na. Good morning mga kasama. Morning, boss. Feedback lang tayo para mag-improve tayo sa trabaho natin. Buti naman, Aldrin, di ka na late ngayon. Akala ko ayaw mo na magtrabaho eh. Basta mga kasama, sana wag din niyong kalimutan. Trabaho ito. Hindi laro-laro lang. Kung lumulusot yung ganyang style noon kay Jerry, sa akin hindi na. Aldrin, boss, yung pag-salon mowing mo, mali eh. Hindi ganun ang tamang paraan ng paglo-lawn mow. Masyado kang magastos sa petrolyo. At ikaw naman, Abi, ang gastos mo sa cleanser at sa disinfectant. Kulang na lang, ibabad mo yung tiles ng cleanser. At ikaw naman, Iya, ang bagal mo mag-vacuum. Di metro ang bayad sa atin dito. Nasasayang kada minutong nawawalan ng kita ang kumpanya. Sana klaro tayo doon mga kasama. Opo, boss. Pasensya na po kahapon. Ayos ko na po ang trabaho ko po. Opo, boss. Pasensya na po. Sige, start na kayo mga kasama. Wow, I would assume that impacted your business in a big way, right? Opo, Kuya Radi. It came to the point na after a couple of months, the numbers were showing na malulugi kami. Mahal, ito pala yung financial report ng negosyo. Ang balita. Pangit, no? Nalalagas na yung mga dating customer ni Jerry. Oo nga eh. Looking at the numbers, mukhang di natin kayang ituloy ito. Maubos lang ang savings natin kung itutuloy natin ang pagpapatakbo nitong negosyo. Grabe itong mga trabahante natin eh. Sinasabotahin nila tayo. Yan ang hirap kapag pera lang natin ang habol nila. So anong balak mong gawin? Ewan. Parang gusto ko na lang itigil eh. At bumalik na lang sa pagiging empleyado. Di kaya mas maganda muna na kausapin natin sila para malaman mo yung kanilang kalagayan. Ikaw bahala. Mga kasama, siguro naman by now may idea na kayo kung bakit tayo nag-meeting. Kasi wala eh. Pabagsak na ang negosyo dahil sa kapabayaan ninyong lahat.
Mahal, easy ka lang. Nandito tayo mga kasama dahil gusto naming malaman, gaya ng sinabi ng asawa ko, there's a huge chance na magsara ang negosyo kung hindi natin ito maresolba. Kaya ang tanging pakiusap ko lang sa meeting na ito, let's be open. So let's start. Sa tingin nyo, what areas we could have done differently sa business na ito? O Abby, ano yun? Pwede po ba mag-CR sandali? Ikaw talaga, Abby, seryoso na nga eh. Baka matagala, sorry na. Sige na nga, ako na mauna. Boss Jepoy, Ma'am Jamie, iba po kasi ngayon. Dati si Jerry, ang trato sa amin parang pamilya. Hindi namin naramdaman na iba kami sa kanya. Opo, dama namin ang pagtitiwala ni Jerry sa amin. Hindi po siya nagdadalawang isip tumulong kapag nahihirapan po kami sa trabaho. At lagi siyang handang magmalasakit sa aming mga tauhan niya. Madali rin po siyang utangan. Yan ka na naman, no? Isa ilip niya. Isa rin po sa ipinakita ni Jerry sa amin ay ang kanyang kababaang loob na laging handang maglingkod kahit kanyang sarili para sa growth ng company. Madalas niya rin pong nire-remind sa amin na Alam niyo mga kasama, ang pagiging boss, di yan nakukuha sa titulo lang. May kaakibat na responsibilidad yan. Gaya ng sinasabi sa Biblia na ang sino mang nagnanais manguna ay dapat nakahandang maglingkod sa lahat. Gaya nga ng sinasabi sa Biblia na ang nagnanais manguna ay dapat nakahanda na maglingkod sa kanyang pinangungunahan. Kaya, ang tunay na magaling na boss ay ang boss na laging handang maglingkod. Tama. So, after ng meeting na yun, ano naging desisyon yung mag-asawa? Well, Kuya Raddy, it was a good session. It opened our eyes kung ano ang responsibilidad ng isang boss. Tama si Jamie, Kuya Raddy. Lalo na sa akin, na may interaction lagi sa kanila. Naunawaan ko na ang pagiging boss di lang sapat na pinapasweldo mo sila. Kailangan pakitaan mo sila ng mabuting pakikisama. Na bilang boss, hindi ko dapat ipagkait sa kanila ang gawang mabuti, lalo't nasa kakayanan ko naman na gawin. At higit sa lahat, ang pagiging boss ay may kaakibat na responsibilidad na maging laging handa sa paglilingkod sa kanyang nasasakupan. Hika nga nila, the best kind of leader is a leader that is willing to serve. Well said, Mr. and Mrs. Mapanghari. It's been a pleasure having you here. It's our pleasure, Kuya Raddy. Salamat po sa Diyos, Kuya Raddy. Salamat. Maraming salamat. Hoy, tara na mga kasama! Woo! Datapwat sila'y pinalapit ni Jesus sa kanya at sinabi, "Nalalaman ninyo na ang mga pinuno ng mga hintil ay nangapapa-Panginoon sa kanila, at ang kanilang mga dakila ay nagsisigamit ng kapamahalaan sa kanila. Sa inyo'y hindi magkakagayon, kundi ang sino mang mag-ibig na dumakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo, at sino mang mag-ibig na maging una sa inyo ay magiging alipin ninyo." Mateo 20:25-27. At kayong mga Panginoon, gayon din ang inyong gawin sa kanila, at iwan ninyo ang mga pagbabala, yamang na pag-aalaman na ang Panginoon nila at ninyo ay nasa langit, at sa Kanya'y walang itinatanging tao. Efeso 6:9.
message, no, na kung gusto mong maging leader or gusto mong mag-lead, dapat ready ka to serve everyone. Diba? Kasi yung pag ganun, yung kapag you're ready to serve everyone, it shows humility din as a leader. No? Kasi minsan, may mga boss din talaga na, mga naririnig kong kwento to sa mga friends ko, na pag may mga okay naman yung workplace mo, okay ka sa trabaho mo, ganyan, okay naman yung mga workmates mo. Pero pag may boss ka na parang medyo may pagka-arrogance, di ba? Tapos parang hindi sila marunong mag-approach sa mga empleyado nila. Kasi may tamang approach, di ba? Yung the way lang ng pagsasalita natin, di ba? Tsaka kung paano natin kino-construct ang gusto nating sabihin, malaking impact yun sa mga empleyado. Kaya reminder din to sa mga business owners na mga boss na may mga empleyado na maganda rin na makikipag-interact tayo sa mga empleyado natin. Hindi lang all about pera. We need to build relationship with them din na hindi lang to about reaching quotas or reaching deadlines. Maganda rin na makihalubilo tayo sa kanila, mag-build tayo ng relationship, na mag-serve din tayo sa kanila, hindi lang na, kasi hindi mo naman mapapatakbo yung business na ikaw lang. Kailangan mo talaga ng, kumbaga, ng tulong ng ibang tao. Kaya instead na i-treat natin sila as, kumbaga, mga money maker machines lang, i-treat natin sila as tao. Mag-build tayo ng relationship sa kanila kasi, kumbaga, parehas kayo nagtutulungan empleyado and business owners. And yung pagiging humbled mo rin as a boss. Kasi may mga ganun talaga na madadamay kay sa negative vibes na hatid ng boss mo. Kahit good vibes ka buong araw, pero kapag merong maling approach or maling nasabi lang yung boss na hindi niya masyado pinag-isipan yung sinabi niya, kumbaga naglilid din sa mga negative impacts. Kaya dapat magaling tayo or maging sensitive tayo sa mga sinasabi natin sa mga empleyado natin as mga business owners. Ikaw naman yung sinabi mo, Ian, kasi minsan lagi naman may maganda naman talaga yung gustong sabihin ng mga amo, di ba? Gusto nila talaga nila mag-improve lahat. Pero minsan it's not what you say, di ba? It's how you say it. Yung delivery mo, kung paano mo sasabihin na, oo, maganda na ganito yung gawin nila, pero paano mo ba sinabi dun sa empleyado mo para makuha niya at magawa niya ng maayos yung trabaho niya? Baka naman masyado mong sinigawan, di ba, na-pressure na siya. Di ba, ang dami natin dapat tignan, dapat maging responsable rin tayo sa mga ganong klase ng mga bagay. Pero from K-drama, punta naman tayo sa ating MCGI Cares. Matagal ng problema ng isang komunidad sa Ghana, Africa ang kawalan ng mapagkukunan ng malinis na tubig. Marami sa mga residente rito ang nagkakasakit dahil sa maruming tubig. Matagal na nilang pangarap na makapagpatayo ng poso sa kanilang lugar, subalit wala silang pondo para rito. Hanggang kailan ba sila magtitiis? Tunghayan natin ang kanilang kwento. Bade, aborɔfo no a wɔde nsu no wɔdwene ho na wɔabɛyɛ nsu hwɛhwɛ wo tiri da amahɛn no na ase na yɛde da ho yɛde de Nyankopɔn nso ase nti yɛde ho ase. Abi go fa utuma ma ko tifi toilet wona so mutuma mo awon da adin se wona abi go fa na fa nya utim ayo be bi o fure ba nti ho eburu na be ogwari am ka ebi ndo no ana hu do ne na efia no ombe nimdam na haya ai nkube enti no ono na yesa Because this has been the main source of water, the community even tried to protect erosion from entering it. That's why they created this wall, just to prevent bad water from the ground to enter. But I don't think that was the best. We are appealing to your mission or your noble church that if you can come in our aid in order to cut down certain problems within the community. We will be much grateful if you help us to get clean water. Ang mga kapatid dyan sa Africa na kung saan ay sinasabi nga nila na wala silang malinis na tubig na nagagamit upang mainuman, siguro ito ay isa sa mga bagay din na ating mapagsikapan sa pamamagitan doon nitong ating ginagawa na free potable water para sa ating mga kapatid at mga kapwa-tao diyan sa lugar na yan ng Africa.
inaugurating and turning over to you the MCGI Potable Water Project here in Kumteko Village, Thanks be to God. To God be the glory. Big thanks to God, to the ministry, because within a shorter time, come and make this thing here for community to know. I give you glory to Almighty God, because Jesus opened the way to come and meet this community to help their needs. So I thank you, but I respect too much. But Abrofuna, what the insun, what can what be insu very few dam here no. Na se na yete da ho. Yete de akopon so ase, nti yete ho ase. Nti aso no so ibusum me aye mo America bo hwe e kina wa bo yidin dem okura no. Aso no ema no so agima atum nti yete ho ase. I'm very happy inside. I can't write all my feelings on paper and pen, but it's great when engaging yourself in the good works of God. So let us all continue with all the good works. That's what I can say. Sana po ay pagpatuloy natin ang ating pagtutulong-tulong na lingapin ng isa't isa, ang ating mga kapatid at ang ating paggawa ng kabutihan sa ating mga kapwa-tao bilang bahagi ng pagpapakilala natin po ng kabutihan ng Diyos at pagpapahayag ng Kanyang karangalan. Lumiwanag na gayon ang wika ang inyong ilaw sa gitna ng mga tao o sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Maraming salamat sa Diyos. Kasi di ba kung iisipin tubig, napakakailangan ng tao ng tubig. Kailangan natin yan para mabuhay. Pero sa mga ganitong mga videos na napapanood natin, talaga palang napakaraming tao walang access sa malinis na tubig. Samantalang tayo, di ba, meron tayong pribilehiyo na magbubukas lang tayo ng gripo, di ba? May umaagos na tubig. Pero napakarami nating mga kababayan na wala. Talagang magpapakahirap para makakuha ng malinis na tubig. Kaya maraming salamat sa Diyos na binigyan tayo ng pagkakataon na makatulong tayo sa ganitong klase ng isang community na matulungan natin magkaroon sila ng malinis na tubig. Iwas sakit yan, di ba? Water. Yes. Para naman po sa mga ating kasangbahay na mahilig sa history and culture, mayroong lugar sa Clark, Pampanga na papatok sa inyong trip. Tsak na makapag-e-enjoy ka na, matututo ka pa. Kung saan yan, panoorin natin sa trip ko to. Good morning mga kasambahay! Mahilig ba kayo sa history at sa culture? Dahil ang trip natin ngayon ay magbabalik tanaw tayo sa dating US Air Force Base na matatagpuan dito sa Clark, Pampanga. Kaya samahan niyo ako at tayo'y mag-road trip! Ayan na mga kasambahay, so we have now entered Clark Freeport Zone na ngayon ay isa na sa mga sentro ng negosyo dito sa Pilipinas. Ayan
mga kasambahay, so we are now here sa tinatawag nilang Museyong Kapampangan. And on this building, ito po yung Clark Museum. Maya-maya naman po ay pupuntahan din natin ang kanilang pinagmamalaking 4D theater. Ayan. So ang Clark Museum po ay binubuo ng 4 na gallery, which is each of the gallery composes of different story. Kaya halika kayo, samahan nyo ako at umpisahan natin sa Gallery 1. Matatagpuan sa Gallery 1 ang mga eksplanasyon tungkol sa strategic location ng Clark. Ito ay binubuo ng mahigit 33,000 hectares of land area. Mapapansin din na ito ay napagigitnaan ng 2 malalaking bundok, ang Mount Arayat at ang legendary Mount Pinatubo, na pumutok noong 1991 na siyang sumalanta at bumura sa maraming bayan ng Zambales at Pampanga. Matatagpuan din dito ang mga kagamitan sa pangangaso ng ating mga kapatid na Aita at mga souvenirs na iniluwa ng Mount Pinatubo. So ayan po, after po natin makita ang geology and geography ng Clark, ngayon po ay talon na po tayo sa Gallery 2, which talks about more on culture and traditions ng Pampanga. Let's go! Ang Gallery 2 ay isang section kung saan nakadisplay ang mga obra maestra ng mga artist ng Pampanga. Ipinapakita rin dito ang iba't ibang kultura at tradisyon dito sa Pampanga. At isa na rito, ang tinatawag na Aguman Sanduk or Fellowship of the Ladel na ginagawa taon-taon sa Minalin, Pampanga. Ito ay isang pageant ng mga straight na mga lalaki at sila ay nagsusuot ng mga damit pambabae at nagpapatawa. At ayan mga kasambahay, we are now halfway of our tour here in Clark Museum. And this section, ito po yung history ng Clark. Makikita po natin yung nangyari way back nung World War II. Kaya halika kayo, samahan nyo ko at i-explore natin ang Gallery 3. Dito, makakakita tayo ng mga bombshells, ammunitions, rifles, at mga kasuotan na ginamit noong panahon ng gera. Ang highlight ng Gallery 3 ay kung papaanong aksidenteng na-discover ng mga Amerikano ang Clark. Naligaw lamang ang kanilang mga kabayo galing Angeles City dahil naghahanap ng mga makakaing damo. Matatagpuan din dito ang huling suot na damit ng dating Pangulong Manuel Rojas Sr. nang atakihin siya sa puso pagkatapos ng kanyang speech dito mismo sa Clark. And finally, mga kasambahay, we are now down to the last gallery, which is yung Gallery 4. At dito, makikita natin ay yung modern Clark. What is Clark today? Tignan natin at i-explore natin ang Gallery 4. Sa Gallery 4, ito na yung conversion from an American airbase to a Filipino Special Economic Zone. Then eventually, ito ay ginawa ng Clark Freeport Zone. So now, Clark is a tourist and business destination area. Bale, dito po mga kasambahay ay makaka-avail tayo ng mga tickets. Ito po ay for PWD, senior citizens at mga estudyante. Libre po ito mga kasambahay. At itong other set of tickets naman po ay kung mag-a-avail kayo ng museum only or 4D theater only. At ito naman po ay for combination of both. Ayan. So 100 per attraction, 200 po kung dalawa. Okay, so ngayon naman po, i-try natin yung 4D theater nila. Let's go! Ayan, mga kasambahay, no? Napakagandang experience dahil kaya nga tinawag na 4D kasi
bukod sa pinapanood mo na 3D effects sa screen, gumagalaw pa tong mga upuan, katulad na nangyayari ngayon. So, talagang napakaganda ng experience kasi meron pa siyang mga effects na mga bubbles, mga usok, kaya feeling mo talaga, nandun ka sa mismong pinapanood mo. At ayan mga kasambahay, it's a wrap! And sana nag-enjoy kayo sa ating episode for today. Ako po si MJ Mendoza, dito sa trip ko to. Ano, kanina na pinag-uusapan natin yung National Museum. Ngayon naman, ito naman, historical na mga museums. Kayo ba nakapunta kayo sa mga museum nung field trip niyo ng bata kayo? Marami. Tapos yung museo pang bata, isa sa mga naalala ko, di ba? Yes, field trip. Tuwan-tuwa ako, gustong-gusto ko inaabangan sa Ross Boulevard yung mga parang lumang mga gamit ng World War. Yung isa, yung turret. Tapos paborito ko yung tangke, yung malapit na sa Cultural Center. Pero ito nakakatawa kasi nag-aral ako dyan sa may Intramuros pero hindi ko pa napunta ng National Museum. Lagi namin nadadaanan Ako rin, yan. pares. Hindi ko pa yan napuntahan ever. Punta kayo. Gusto ko nga rin makita yung Spoliarium eh. Imbes sa mga mall, doon tayo punta sa mga may matututunan Actually, katabi lang yan yung mall, no? Mall na yung napupuntahan. Sa mall na punta eh. Someday puntahan natin yan. Marami ka naman pogi sa mga museum. Uy! Mag-enjoy ka. Sandali, may mali. At dahil dyan, greetings na muna tayo, guys. Binabati ko po ang Miranda Resurrection family, Victorina family, and Marcos Cepeda family. And of course, we would like to thank Lendeson Gas Corporation, your partner for all industrial and special gases needs. Their other products include regulators, welding and cutting outfits, centralized supply manifold system, and pipeline installation. For inquiries, please contact them at 8824-0867 and 8824-9360. And Dr. Joseph Lee would like to thank Genesis Organic Spirulina. Para laging malusog, masigla at malakas ang buong family, mag-Genesis Organic Spirulina. Ang Genesis Organic Spirulina ay isang uri ng superfood na siksik sa protina, vitamins at antioxidants na kailangan ng ating katawan. Ito ay 100% organic and natural at walang malansang amoy kaya sigurado kang high quality. Siguraduhin may complete nutrition ka every day with our trusted superfood, Genesis Organic Spirulina. For increase in orders, contact 0977-688-5730, also available online and selected Mercury Drug outlets. We would also like to thank Clary's Flower Shop, surprisingly beautiful for your flower needs and requirements. Order at Clary's Flower Shop through their Facebook page or at 0917-867-7477. Clary's Flower Shop is located at 0461 Sampaguita Street, Barangay Biklatan, General Trias City, Cavite. Kanina pa tayo dyan. Okay. Binabati ko din po ng good morning ang Geronimo family. Salamat po sa Diyos, kay Tita Andy at kay Mami para sa aking masarap na embutido, kay Sis Mylene, Brad Andrew, Sis Efril, Brad JR, and Brad Anjo. Good morning din po sa mga taga-Hydrogen Department, Brad Orly, Sis Babylin Cruzada, Brad Jomar, Brad Aldrin, Brad Avel, Brad Mark, Brad Angel, Sis Beth, Sis Karkar, Sis Tinay, Sis Nina, Sis Jackie, Sis Tess, Sis Jingjing, and Ma'am C. Salamat po sa Diyos, kay Nanay at kay Ma'am C. Good morning. Hello, Ma'am C. Good morning then, and we would also like to thank Adlaon Optical. Visit their branches in Baliwag, Bulacan at Super 8 Warehouse and beside Kong Pancho. They also have a branch at Aliw Complex Calvario, May Kawayan City. You may also reach them at 0922-878-5911. Thank you rin po sa Bella Skin Beauty Lounge. They are located at 17 Scout Ibardulaza Street, Diliman, Quezon City. For appointments and inquiries, you may call them at 0916-288-0308 or message them on their Facebook and Instagram at bellaskin.qc. Thank you po, Ms. Ann Cruz, and to all the staff of their QC branch. Stop wishing you had great skin and get it. Relax and let Bella Skin Beauty Lounge take care of your skin. Good morning din sa lahat ng MCGI sa Batangas. Diba? Saya kahapon. Iyan sa ating Wish Roadshow. Good morning po sa inyo. Morning. Maraming salamat po uli sa lahat ng mga nanood sa ating mula pa kayo na sa ating Rise and Shine segment with Kuya Daniel. Bukas, magkita-kita tayo muli, God willing, dito lamang sa Good Morning, Kuya!